So kagandahan nga dito sa inverter na to, hybrid, ay nagbe-blending yung lahat ng source mo from solar panel, battery to DU. Okay? MPPT ay 150. Pero pag bumababa yung wattage mo, makikita mo yung voltage naman ay tumataas. Ito pala yung screen niya, no? Touch screen. Then mayroong 4 na button: escape, up, down, then enter. Wow, ganda. So okay. Off-grid ang gagawin natin. Good day mga ka-electrical, no? Ako nga pala si Ray Electrical. Interesado ka sa mga solar setup, para sa itong video na to. Gumawa tayo ng isang setup para sa DAE hybrid inverter 6 kW SG06. Then imamock-up ko to para makita nyo paano ko in-install para mapagana, no? DIY muna rin tayo ng battery dahil wala tayong mamahaling baterya. So paano gawin yun, no? Samahan nyo ako at i-discuss natin to. So good AM mga ka-electrical, no? Ito yung DAE hybrid natin ng inverter 6 kW. Ang model nito is DAE SG06. So pinaka model nga to, no? So first time ko na mag-install nito, kaya ito yung model niya, no? Para sa inyong reference. Ito natin yung DAE hybrid inverter, no? So mayroong bumungad kagad na manual, no? Yan. Then ito, yan ang mismong pump, no? Makapal, secure. Then syempre yung manual niya, no? Lahat ng modelo ay capable dito sa manual na to. Yan. Ito yung sa atin pinaka-do SG06 LP1 EU CM2. So ito yung itsura na ganda. So tingnan natin to. Yan. Wow, ganda. So yan, DAE hybrid inverter. Okay. Then ito yung mga devices niya. Yan. So CT sensor. Okay. Then ito MC4. Okay. Ano gulo-gulo na. Then MC4 ulit na mail. Then itong panghigpit ng MC4. Then itong 4 na expansion bolt para dyan sa bracket sa likod yan. Then ito may sensor ulit. Okay. Para sa temperature siguro ng heatsink. Then ito ay sa temperature ulit. So may kasamang communication cable to, no? Nandun na sa loob. Heatsink. So bago natin in-install to, no, binasa-basa ko na yung mga manual nito. Tools, pag-handle ng inverter, no, ay medyo binasa na natin. Okay. Pero ang gagawin natin dito wiring, no, ay off-grid na may halong on-grid na konti, no. Pero sa ngayon gagawin natin is pure off-grid lang, wala munang grid. So grid yun yung Meralco. So ito yung gagawin natin. Kaya nga sinabing hybrid, no, ay maraming source na pwedeng pagkuhanan. Pwede ka sa battery, pwede ka sa PV o sa solar panel kumuha ng kuryente. At the same time pwede ka rin doon sa grid, no, o DU natin, or another AC input ulit, generator or grid type, no, o anumang source ng 220 volts na pangalawa, no. So ayun. So ang gawin muna natin, isabit natin to, no. So ito yung pinaka bracket yan. Ito yung kakabit nyo sa wall, yung kulay white na yan. Ayan. So natatanggal naman yan, pakita ko sa inyo mamaya. Then pakita ko na rin to dahil mamaya medyo mahirap ng tingnan to pag nakasabit na, no? So PB wire, dalawang string, no? PB1, PB2. Ibig sabihin yan ay pwede ka mag-setup ng dalawang solar panel na magkaka-series, no? So kapag sinabing 2 string, dalawang set of solar panel pwede. Okay, so ayon sa specs nito, yung nakalagay dito, no? Lagi yung pagbabasihan din yung data sheet yan, no? Specs, no? So ayon dito, no, ay yung PB1 ay 18 ampere ang maximum. So ibig sabihin ay ang kaya niyang i-handle ng ampere sa solar panel ay 18 ampere lang. Then sa PB1 tsaka sa PB2, no, 2 string yan. So ibig sabihin dual MPPT yan. Okay. So ang operation naman, voltage
para gumana to sa PB ay may handle ng kayang i-handle ng inverter yung 150 volts hanggang 500 volts na solar panel. Ibig sabihin, kung magsi-series ka, no, para mag-charge yung battery mo doon sa 48 volts kasi doon, no, gagawin natin 48 volts na battery, o 51.6 volts, no, ay 51.2 volts, no, pag sa Life 4. So kapag apat na solar panel, ang equivalent nun kung sa 40 volts, no, ay 160. Okay, so magcha-charge yung battery mo kapag 160 volts pataas. Okay, so PB1, ang operation niya ay 150 to 550 volts. So minimum 4 solar panel yun, no? Yung battery natin, ang gagamitin nga natin ay yung DIY lang natin na battery gagawin no, sa ngayon. Sa series tayo yung dalawang 24 para maging 48. So live po yun. So ibig sabihin magiging 51.2 ang nominal voltage. Then communication 1, communication 2, yan yung sa battery, no? Yung LAN cable, no, or other connection na gusto mo. Then ito, tatlo yung nakalagay dyan. Okay. Load, and dyan sa mga appliances mo. Then grid, o yung DU, meron kuman yan, o anong klaseng distribution unit mo. Then gen. Okay. So sa wifi, kita nyo wala nang wifi stick yan, antena na lang yan, no? So napansin ko to, binuksan ko yung loob niya ay nandiyan na sa loob yung mismong yung wifi connection mo, kaya wala ka nang isasaksak dyan, antena na kagad nakalabas. Okay, so buksan natin ito, pakita ko sa inyo, no, bago natin isabi mga accessories niya, no. Ito yung pambaklas mismo ng ating panel box sa inverter, no. Allen wrench, susukat nito ay hindi ko kabisado, no. Yan, lagay natin to, yan. Okay, lagay natin, no. Apat na tornilyo lang naman. So makita nyo nakalagay is DE SG06 inverter innovation product, no. Ayan, karoon nito. Ayan, kapakita ko sa inyo. Medyo na bago lang yung pag setup lang yan. So ito, iba na yung mga terminal block nya yan. So makita nyo dito merong yan gen. So generator yan, no. Either anong source gusto mo dyan, generator, grid tied, basta 220 volts ang output. Then load, no, yung mga gagamitin natin yan, line 1, line 2, no, neutral line. Then neutral line uli ng grid naman, DU, Meralco o DU distributor nyo dyan, yung distribution unit. Okay, so ang gagamitin lang natin dyan malamang ito, load, tsaka itong grid. Then ito, yan, meron din nakalagay dito G start, G valve, G temperature, at CT sensor, no. So nandito yung CT sensor. Okay, alamin pa natin yan. Then ito ATS switch, so di natin pakilaman yan. Then battery, yun, may nakalagay naman positive, negative. Okay. So lapit natin ng konti para makita nyo. So yan, so may marking naman yung sa battery tsaka sa negative. Then ito yung mga sensor, lahat ng klase ng sensor na kasama niya. Yan dito ay hindi natin alam yan, DRM, then parallel yan. So tingnan natin sa mga manual yan kung anong mangyayari. Okay, so ito yung mismong screen nya, touch screen nga yan. Then may button ng apat, no? So escape, up, down, enter, and then the screen. So yan, pakita ko sa inyo. Switch, no, DC, on, off. Then sa solar panel yan, no, bukod sa lalagyan natin ng breaker para sa solar panel, so meron ding internal switch yan, no? Ayan, on, off para sa inverter. Okay. So itong design na itong inverter na ito ay for exposure talaga, no, waterproof yan. Kaya makita nyo yung heatsink ay nasa labas. Okay. Then lahat yan ay naka-gasket. So dito close na close yan, no? Then dito yung specs. Dito mababasa yung charging yan. Lagay muna natin itong mukha nya.
Medyo naipit yung kamay ko, no? Talaga mabigat siya. Kailangan mo talaga na may katulong din. Ayan, heatsink niya. Okay. So, di natin alam dito kung saan dito yung dalawang MPPT heatsink at heatsink ng inverter, no? Pero makita mo is divided siya sa tatlo. Pero itong dalawang heatsink ay nagdugtong naman, nagkadugtong. Pero ito naka-individual, no? So, possible ito ang dual MPPT heatsink. Pwede rin ito, no? Yan masabi. So, heatsink siya at nasa loob. So, ito, yung mga tornilyo na yan ay hindi basta nakatornilyo, mayroon pang gasket niya sa loob. Nakita ko yung mga binaklas na inverter, no? So, ito yung tatanggalin natin, yung white na to. Yan. Ito yung pinaka-bracket niya. So, dalawang tornilyo lang naman secure dyan. So, ito yung pinaka-secure niya. Then, ito, nag-slide to. So, then, dito mo ilalagay yung apat na expansion bolt if ever sa direct wall mo ikakabit, no? So, tanggalin natin yung dalawang tornilyo na yan para na-slide na siya. So, dito lang natin kakabit ngayon yan sa plywood. Okay? For tutorial, no? Okay. Nag-i-slide na siya, no? So, bali naka-clip lang yan. Kapag angat, secure yan. Then, lagyan mo tornilyo. Pag tatanggalan ay yan. Yan lang. So, kabit natin ito sa wall. Nasukatan natin dito. Yan, ito na yung bracket niya. Ito, tingin ko kahit magkabaligtaran mo, mababa masyado, no? Yan, yan. Pwede pag ganito, oris agad ko na, no? Tornilyo lang. Matibay naman itong trailer natin. Siguro basta bibigay ito. Ito para ma-secure, lagyan natin ng tornilyo, itong dalawang tornilyo dito. No? Kapit na si Deye, no? Ayan. So dito maglalagay tayo ng control dito. No? Ito ng breaker para sa battery. Then sa solar panel lang. Then pinakasimple, no? Then to output na kagad, breaker ng AC. No? So ito yung sinasabi ko, no? Yan. Nandito na yung wifi mismo sa loob. Wifi connection, no? Dati stick yan na ina-plug pa. Ngayon hindi, antena na lang yung nakalabas. So ito na yung napili kong breaker para gagamitin natin dyan, no? So yan. So meron tayo dito DC SPD, DC breaker, then DC breaker ulit para sa battery, medyo mataas na ampere. Then AC SPD, no? So meron kasing DC SPD, merong AC SPD, no? So surge protection device, meron din sa AC. So ito is AC breaker, no? So pero kung tutusin, kahit wala naman 'tong mga SPD, no? Siyempre social yung inverter natin, no? Kaya lang natin nilagay niyan. Pero actually, yung mga solar panel kung maliit lang naman, solar setup mo, off mo lang yung solar panel kung may kidlat, no? Then sa search sa AC output naman, magse-search naman yung output nito kapag nag-search din dun mismo sa solar panel, no? So yun, ewan ko. So ito, lagyan natin to, no, for formality, lagyan natin SPD. So off-grid system, ayan, lagyan natin dito, then wiringan natin. Ayan. So ang gagawin lang naman natin dito, no, itatapat-tapat natin yung butas dyan, no? Solar panel, lagay mo dito yung breaker ng solar panel. Then battery, ito yan, dalawa, positive and negative, na ay tapat mo lang din yung breaker dyan. Then load side, tapat mo lang rin dyan, no? Kaya sasalansan lang natin dyan.
So yan, ganyan lang naman ang gagawin natin yan. So nakahalera na rin dito yan. So PV, battery, yan, positive to negative, and load. Yan. Then offset lang natin yung wire. Okay. So siyempre in actual lalagyan mo na ng box yan, no? And other boxes, then safety, no? So, sa ngayon yan lang muna tayo gagawin, no? Para mapatakbo natin yung day natin for testing. Okay. Pero sabi ko nga, yung inverter na to ay napakaganda. Pwedeng 4 ang source, no? Bukod dun sa generator, no? Pwede siyang on grid, off grid, no? Okay. So ayan. So wiring nga natin. Sa battery muna tayo, no. So itong battery terminal, no, ay kung wala ka socket ay medyo mahirapan ka dahil medyo mahigpit yung pagkakapit nila, no. So kailangan isakit mo muna, no. Sinubukan ko sa screwdriver ay medyo mahigpit yan. Pag na then dito, yan. Ito kailangan mo ng yan screw. Then ito, ito kasi pinsan ko na rin yung rubber kanina ito, no? Bubutasan nyo to para mapasok natin yung wire. So itong wiring gagamitin ko, no, yan. So install natin, yan. Then ibabalik natin to pati yung cap nya. So naikipit na natin yung red, then yung black naman na battery, yan. So ganun din, no, tatanggalin natin yung screw. Kunin natin to rubber, no, butasan natin, yan. Para sumuot yung ulo ng terminal natin. So huwag nyo kakalimutan yan, kailangan magkasama yan. Screw natin dito. Sabi ko nga medyo mahigpit yung ikakatornilyo nila dito, kaya kailangan mo ng socket. So walang aircon. So yan, na-screw na natin, no? So right na, nasa baba na tayo, yan. Kakabit na natin yung cover, no? Yan. So yan yung cover niya, no? So nilagay na rin natin yung goma, yan. Okay. So yan yung battery wire, no? From here, positive red, negative is black, yan. Okay. Diba? Balitan pa natin ng wire mamaya. Yung wire na ginamit ko, no, ay siguro around 35 to mm. DWG lang, pero pang baterya rin naman to. Pinaghalong copper na aluminum, pero makapalang gauge niya, no? So ito, isusot natin dyan yan. Okay. So may allowance siyempre, so kapit natin. So itong wire na to ay medyo mabalahibo, no? So make sure lang na walang tatawid sa kabila. Okay. So malaki naman ang butas nitong breaker na to. Kaya shoot na shoot siya. Gusto ko kasi yung wire ay saktong sakto dito sa mismong butas ng breaker na to. Kasi pag medyo maluwang ay basta-basta mahigpitan, eh. Kinukulang sa higpit. Kailangan malaki pa laman niya. Tapos yung presentation. So syempre pagkataas nito, lahat ng wiring nyo ay i-continuity testing nyo muna bago nyo patakbuhin. Yan. Okay na tayo sa DC. Okay. Papuntang battery naman. Okay. So
So sa papuntang battery ko na ito gagamitin ko. Dahil kinapos na ako ng wire, ito ayan, yung dalawahan naman. So in-split ko lang sa dalawa yan. Okay. Yan ang ikakabit natin dyan. Ito pupunta na sa battery. Okay. Okay, okay na ang positive, no? Negative naman ang ilagay natin. Ayan. So, color coding lang naman gagawin yan. Yan. Siya. From battery yan. Then, punta dyan. Then, punta doon. Okay na tayo sa battery source. Dito naman tayo sa... So, dito na load lang ang kukunin natin. Load neutral, saka load L o line. So dyan lang tayo connect sa load na yan. So sa grid, saka na yun, load lang muna. Okay. Dahil nga off grid ang gagawin natin. Ayan. So ito pala yung DAE SG06, bagong modelo niya, 6 kW hybrid inverter. Ayan. So connect na natin yung load side. Ayan. So sa load, no, hindi naman kailangan naka-color coding yan dahil AC yan, alternating current. So ito, ikabit natin ito dyan. Punta dito. Then magja-jump lang tayo ng parallel dito sa AC SPD natin. For surge protection device, kung sakaling tumaas ang voltahe nito, no, maprotektahan ang mga load mo. So magkaiba pa yung adapter nito, no. Pupunta dito sa SPD natin. Ayun, so right now ito load, neutral and line, MOBA. Pumunta yan sa breaker, no, yan, dalawang line na yan. Then after dito sa breaker ay nag-jump, no, parallel connection lang yan. Then grounding doon sa AC SPD natin. So medyo magalaw yung mga breaker natin, no? Nilagyan ko ng stopper. Kakabit na lang natin itong MC4 once na malagyan natin ng connector yan. 41. Current ng MPPT niya ay 18 amp lang. Meron ng MC4 dito yan. Inverter natin ang may grounding din yan. Nakita nyo doon yan. So ito yung terminal ng CT sensor, then temperature ng battery, no? Data. Magiging function niya. So pag ganoon, baliktarin nyo na lang. Yan po, no, naayos ko na yung breaker natin, no? So katulad ng sinabi ko, ito nga yung sa solar panel natin, no? SPD, no, surge protection device. Then grounding na natin din, no. Then solar panel yan, positive to negative, no. So connected na yan tong solar panel natin sa isang string, no, yan. So then itong mismong output natin, no, yan. Ito naman yung output ng DAE natin, yung merong AC SPD, no. Pupunta yan dito sa mismong load, neutral and line, no. Then itong grid ko, no, yan. So nakalagay na rin yung CT sensor ko, no, yan. Pero hindi ko ginagamit ngayon yung AC source ko, no, na 224 sa galing sa Meralco dahil ito nga ay off grid muna yung ginawa natin, no, yan. So makita nyo ay working na siya, no. So ang DAE, no, kahit battery ang source ay gagana siya, no. Yung mga ibang napapanood ko kasi battery, then DU,
then solar panel. So pwedeng wala palang DU, no? Kasi nung pinower ko to ay nakita ko nag-power na rin kaagad yung screen, no? Dahil nakapindot na kaagad to eh. Actually ito yung sa screen yan eh, no? Then mag-go on yun. Pero sa ngayon, ayan, naka-off grid tayo talaga, no? Walang source of DU. So na-setting ko na rin to sa parameters niya, no? Kasi kahapon medyo bumabaliktad, no? Nagbibigay yung battery papunta sa DU. Kaya binaligtad ko tong CT sensor. Okay? So maraming material naman pwede nyo panoorin yung mga tutorial sa ibang mga vlogger, no? So ito sa akin ay off grid ang ginawa ko, no? Pero 3 parts ang gagawin natin video, no? Ay ito sa ngayon ay off grid dahil ayan ang madalas natin ginagawa, off grid talaga. Okay? Ang off grid ibig sabihin ay solar panel lang, okay? At saka battery, then papunta kagad sa load. So mapansin nyo yung arrow natin dito, nag-harvest tayo ng 0.5 kilowatt, no? Then nagcha-charge siya ng 0.12. Then ang load ko is 0.190, no? So kaya malilito pag sinabing negative yan, 0.1, sabihin kumukuha siya dito sa 0.35 dito sa solar panel ko. Then at the same time dito naman sa bahay kumukuha siya ng 0.19. Okay. So yan. So pwede mo pindutin yan to. Ayan. So makikita mo yung power na na-harvest mo, no? Galing sa solar panel 300, then 349, no? Paiba-iba depende sa araw. Then ang voltage is yan, ng PV is 113. Okay. So sabi ko nga, 4 na solar panel required dito, no? Hindi ko pa na-try kung pwede 3, pero as per specs nakalagay dito sa gilid natin dyan, no? Ang minimum na voltage operating ng MPPT ay 150. So 150 sa isang solar panel, kung meron kang 41 volts ng isang solar panel, no? Ay kailangan mo 4 para maging 160. So binabase niya sa open circuit voltage, no? O VOC. Okay? So kung dalawa, hindi ko pa na-try dalawa, no? Pero ta-try din natin yan kung pwede. Pero sa tingin ko baka mahirapan. So ito makikita mo dito, no? Yan. Kapag meron ng harvest, yung voltage kasi pababa ng pababa pa. Pero pag bumababa yung wattage mo, makikita mo yung voltage naman ay tumataas. So tingnan natin hanggang tanghali yan, no? So yan, may chart na ako dyan, no? Ayan, yan yung na-testing ko nung mula kahapon, no? Ayan. So ito pala yung screen nya, no? Touch screen. Then mayroong 4 na button, escape, up, down, then enter, no? Confirmation. So wala na yung 4 na ilaw dito, no? Yung DC, AC, normal, saka volt, no? So yun na yan. Ito na yung DE SG06. Okay? So yan. Sinimplihan ko lang, nilagyan ko ng DC breaker para sa PV with surge protection device, battery, then breaker ng battery, no? Yan 125, then AC output with the AC SPD, no? Surge protection device. Then ito ay sa AC in ko, no? Pero hindi ko muna ginamit nga. Okay. So off lang natin yan. Okay. So off din yan. Meron dalawang breaker nilagay. So parang off grid lang talaga ang ginawa ko muna, no? So mapapansin nyo ay yung grid ko ay naka-off. Okay. Nga dito sa inverter na to, hybrid, ay nagbe-blending yung lahat ng source mo from solar panel, battery to DU. Okay? Sa umaga, tulong yung solar panel at battery, mapailaw ang mga load mo sa bahay. Then kapag kinulang ka, no, ay magbibigay ng konti yung DU, no? Pero sa ngayon off grid, wala talagang DU yan. Okay? Pure off grid lang. Then sa gabi, no,
ay talagang kukulangin ka na, no? Pero sa ngayon ito upgrade nga tayo, no? So pakita ko naman sa iyo, yung next vlog is yung hybrid setup na, no? So kailangan mo na nun ng DU. So katulad nito may DU na yan. Okay. So hindi ko na napakita yung pag-i-screw dito, no, sa DC breaker pati sa AC. Pero next time paayusin pa natin, no. So hindi naman to ganitong fix ang gagawin kong installation. Siyempre gagandahan natin yan kapag nilagay na natin sa wall ko talaga. Pero sa ngayon ito lang ang battery ko rin, no. Pakita ko sa inyo yan, dalawang 24 volts, no. Dahil wala tayong battery, medyo mahal pa ang battery ngayon, magpapamura muna tayo ng battery bago bumili. Dahil halos dumoble o nag 40% increase ang battery ngayon na LiPo 4 dahil sa init crisis dito sa Pilipinas. So DIY muna tayo ng battery. So okay, so huwag niyo kalimutan mag-subscribe kung interesado ka sa ganitong video, no. So gumagawa tayo ng mga aparato, then nag-assemble, then at the same time nag-tutorial tayo, no. Yan. So ngayon ay DEHE 6 kilowatt hybrid inverter na model SG06 innovation product ni DEHE. So yan lang, thank you, God bless.